Magandang hapon sa ating lahat. Ngayong hapon ay ating tatalakayin kung ano nga bang pandiwa. Para sa inyo, ano nga bang pandiwa? Ang pandiwa ay isang bahagi ng pananalita na nagpapahayag ng kilos o kilaw, pangyayari o kalagayan. Sa madaling salita, ito ay salitang nagsasaad kung ano ang ginagawa ng isang tao, hayop o bagay. Narito ang mga halimbawa ng pandiwa. Kumain, tumakbo, nagluto, at lumangoy. Para sa pagpapalalim ng ating pagtatalakay ay pupunta na tayo sa susunod na pahina. Alam mo ba na may iba't ibang gamit ang pandiwa? Ginagamit ito bilang pagpapahayag ng aksyon, karanasan at pangyayari. Ano nga ba ang gamit ng pandiwa? Gamit ang aksyon. Kapag may aksyon, may aktor. Diba? Kapag may aksyon na nagaganap, may aktor o may tagaganap. Ngayon, narito ang mga halimbawa. Una, naglakbay si Bugan patungo sa tahanan ng mga Diyos. Ano nga ba ang aksyon sa pangungusap nito? Ang aksyon ay naglakbay. At sino naman tagaganap? Si Bugan ang tagaganap. Ngayon, para sa ikalawang pangungusap, tumalima si Psyche sa lahat ng gusto ni Venus. Ano ang aksyon? Tumalima. At ang aktor naman, o ang tagaganap, ay si Psyche. Kung makikita niyo dito sa ibaba, ang pandiwa ay naglakbay at tumalima, at ang mga aktor naman ay si Bugan at Psyche. Para sa ikalawang gamit ng pandiwa, karanasan, ito ay kung saan ay pagpapahayag ng matinding damdamin o saloobin ng isang pangyayari or sitwasyon na may tagaranas. Uulitin ko, pandiwa ng karanasan na may damdamin o emosyon na kung saan may tagaranas. Unang halimbawa, tumawa si Bumabaker sa paliwanag ni Bugan. Ano nga ba ang matinding damdamin o ano nga ba ang damdamin na ginamit dito? Ito ay ang tumawa. At ano naman o sino naman ang tagaranas? Ang tagaranas ay si Bumabaker. Para sa ikalawang pangungusap, nalungkot ang lahat ng mabalitaan ng masamang pangyayari. Damdamin o emosyon na lungkot? Sino ang tagaranas ng lungkot? Ang lahat. Okay? So, bilang kabuuan, ang karanasan o mga damdamin na pinapahayag sa mga halimbawa ay tumawa at nalungkot. At ang mga tagaranas naman ay si Bumabaker at ang lahat. Okay, kung ating babalikan ang naunang gamit ng pandiwa, ito ay ang aksyon na kung saan may tagaganap ng kilos at may tagaganap ng kilos. Yun lang pala. Pangalawa naman ay ang karanasan na kung saan nakakaramdam ng damdamin o matinding damdamin o emosyon ang aktor o mga tagaranas. Para sa ikatlo, ito ay ang pangyayari na kung saan ito ay resulta ng isang pangyayari. Ang pandiwa ay resulta ng isang pangyayari. Halimbawa, sumasaya ang mukha ni Venus sa nakikita niya sa paligid. Ano nga ba ang nangyayari dito? Ano ang nangyari sa mukha ni Venus? Sumasaya. Bakit siya sumasaya?
dahil sa nakita niya sa paligid. Kaya ang pandiwa ay sumasaya. Pangalawa, nalunod ang mga tao sa matinding pagbaha. Bakit nalunod ang mga tao? Dahil sa matinding pagbaha. Kibilang kabuuan, ang mga pandiwang nasa itaas ay sumasaya at nalunod. At narito naman ang mga pangyayari sa nakita niya sa paligid at sa matinding pagbaha. Okay? So, mayroon kayong katanungan? Kapag may katanungan kayo, huwag mag-alinlangan mag-PM sa akin at mag-chat sa GC. At huwag din kalimutan na sagutan ang pagsasanay na nasa link ng Google Form na na-send ko sa GC. Unang pagsasanay ay ang pagpili kung ang pandiwang sinalungguhitan ay aksyon, karanasan o pangyayari. At ang pangalawang pagsasanay ay magbigay ng tig-5 pangungusap. Hanggang dito na lamang at maraming salamat sa inyo.